Sinagot ng ilang senatorial candidate ng administrasyon ang mga isyong kinakaharap nila, gaya na lang ng disqualification case na isinampa sa magkakapatid na Tulfo. Para bigyan ng mukha ang balita, makakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, saan ba sila ngayon nangampanya? Mga taga-Pasay City nga ang diniligawan ngayon ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito yung unang beses na nagsasagawa ng Grand Rally ang Alyansa dito sa Metro Manila. Noong nakaraang linggo kasi, Ilocos Norte, Davao at Iloilo ang pinuntahan ng grupo. Makulay, maingay at punong-puno ng mga taga-suporta ang Cuneta Astrodome dito sa Pasay City ngayon. Kanina, punong-puno rin ng performances mula sa ilang grupo at artista gaya ni Paul Salas at Dina Morales. Sa ngayon, isa-isa na rin naglalatag ng plataforma at mga plano ang mga senatorial candidates. Pero bago ang rally, sumagot muna sila sa mga mahahalagang usapin. Kabilang dyan ang disqualification case na isinampalaban sa magkapatid na sina CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo at 3 pang miyembro ng pamilya. Kapwa tumatakbo sa pagkasenador sina Erwin at Ben. Ayon kay Erwin Tulfo, wala pang natatanggap yung kanilang kampo na anumang dokumento o notice mula sa Commission on Elections tungkol dito. Pumalag din si Tulfo sa petisyon at sinabing wala pa namang batas o enabling law na nagbabawal sa political dynasty. Pero kung siya raw ang tatanungin, susuportahan niya sakaling isulong yung pagkakaroon ng batas kontra anti-dynasty. Sinagundahan din ni Senador Panfilo Lacson yung naging paliwanag ko. Sabi niya magkakaroon daw ng mayroon na daw na naihain na panukala kaugnay dito noon. Kailangan din daw na malinaw yung magiging kahulugan ng political dynasty sa batas at matukoy kung anong degree of relationship ba yung maituturing na pasok dito. Julie, mainit na usapin ngayon yung biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipapatay yung 15 senador. May sagot ba sila dyan? Yes, si former Senator Ting Lacson tumanggi siyang magkomento. Ang sabi niya, sana raw tumulong na lang sa pag-de-escalate ng issue at huwag na raw magtulong ng pagkakawat at batas at hindi na rin daw sana maipit sa pagbabanggahan ng mga makapangyarihan ng taong bayan. Si former Senator Tito Soto nagbigay naman ang payo. Sabi niya, stick daw with the issue, yun na lang daw sana at wala nang maging personalan. Julie, sa pang-hot topic yung petisyon na inihain sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. May reaksyon ba sila riyan? Hindi yan ang pag-usapan sa press conference pero sa Apple Research natanong namin Senator Tolentino. Ang sabi niya, kung ipapatawag naman daw ng special section, handa raw na Senado na tumanin yung kanilang mandato. Julie, ito naman, natanong ba ang alyansa candidates kung anong gagawin nila patungkol sa mataas na presyo ng mga bilihin? Ipinalatag sa kanila yung plano sa pagpapaba ng presyo ng bilihin. Para kay dating Senador Soto, sakaling hindi mahalal, itusulong daw niya na bilhin ng gobyerno yung 50% ng ani ng mga magsasaka. Sa ganyang paraan, natulungan na raw yung mga magsasaka, mas mura pa raw na maibibigay sa consumer yung mga produkto. Naniniwala din yung grupo na kailangang muling repasuhin yung rights competition law. Marami raw kasing binago doon at kailangan niyang muling disitahin. Para naman kay Mayor Abby Binay, wala naman daw pagkukulang sa legislation, pero yung kailangan mahigpit na implementation ng batas. Halimbawa nga daw yung pagpaparusa sa mga hoarders at dawit sa profiteering ng bigas at agricultural products. Julie, sino-sino bang makakapunta dyan sa sortie ng alyansa? Darating ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kanina may mga performers na dito na mga taga-suporta ng alyansa. And of course, yung mga supporters ngayon, yung mga kandidato na isa ng nagsasalita. And yes, inaasahan na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos dito sa unang pagtitipon sa Metro Manila ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Julie, kamusta naman ang crowd dyan, pati ang seguridad? Sa ngayon, punong-puno itong Cuneta Astrodome and pagiging doon sa labas, gaya ng mga nagda-rally or ng usual rally. At as usual din, mahigpit yung seguridad, lalo't may mga officials na politicians na nandito, may mga nakakalat din ng mga tauhan ng Philippine National Police para ma-make sure na
maayos pa rin yung flow ng mga taong pumapasok at lumalabas dito sa Actudo. Julie, kumpiyansa ba ang alyansa candidates na makakakuha sila ng malaking boto sa Metro Manila? Oo, isa yan sa mga unang itinanong sa kanila, no? Kasi sinabi nga ng alyansa na si Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta sa kanila, nakuha daw yung pinakamaraming boto or nanalo dito sa NCR. Ang sabi nila, karamihan naman daw sa kanila taga Metro Manila at naniniwala sila na nakita ng taong bayan yung naging aksyon o mga hakbang na ginawa nila dito sa Metro Manila. Kaya kumpiyansa rin sila na makukuha nila yung suporta ng NCR. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.